Yukar Chief, inamin na may irregularidad sa Bilibid. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Sa kabila ng pahayag ni PDL Michael Cataroha na tumakas siya sa Bilibid sakay sa isang truck ay inamin naman ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang na naging sentro na ng mga iligal na aktibidad ng Bucor. Kabilang dito ang paggamit sa mga preso sa mga krimen sa labas ng kulungan tulad ng insidente ng pagpaslang sa mamamayan na tipper silapid at maging sa operasyon ng iligal na droga dahil sa laganap na paggamit sa paliwanag ng puno ng Bucor na nagagamit krimen ang ibang mga preso sa katuwirang kahit mahuli sila ay babalik lamang sila sa kulungan at hindi rin basta-basta manghuli dahil kontrolado ng Bucor mga bisita sa loob ng bilangguan. Sa pagdinig sa Senado ay binunyag din ni Katapang ang modus na paggamit ng kondom ng mga babaeng bisita sa loob ng NBP. Ani Katapang, pinapasok sa loob ng kondom ng mga droga pagkatapos ay pinapasok naman sa pribadong bahagi ng katawan nito. Bukod sa kondom ay modus rin ang pagpasok ng itlog ng kalapati sa loob ng NBP, kung saan sa sandaling mapisa ay tuturuan na ito sa pag-deliver ng droga. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, higit 45,000 complaints ukol sa TexCam inaksyonan na ngayon ng NTC. Ang detalye mula kay Creslin Catarong. Kapartner Creslin. Naaksyonan na ng National Telecommunications Commission ang bawat reklamo na kanilang natatanggap patungkol sa TexCam. Itong inihayag ni NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan sa laging handa public briefing nitong Webes. Ani Salvahan, ini-endorso nila ang mga reklamong ito sa telcos kung verified na valid o qualified na TexCam o TexSpam complaints at upang magawa na rin ng karampatang aksyon gaya ng deactivation o magkasa ng necessary investigation. Kaugnay dito, sinabi rin ni Salvahan na patuloy silang nagsasagawa ng pulong, partikular ang Technical Working Group upang pag-husayin pa ang implemented rules and regulations at mapalakas ang SIM registration process pati ang post-registration validation procedures ng NTC. Inilahad pa ni Salvahan na base sa datos mula noong ipinatupad ang SIM registration hanggang nitong September 4 ngayong taon, nasa 45,000 ang naitala nilang reklamo patungkol sa TexCams. Batay sa reports ng law enforcement authorities, nagmumula ang mga TexCam sa parehong local at foreign scammers. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, President Catarong, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Nagtangbag balita or kaugnay sa balitang yan, pagkakaroon ng higit sa 3 SIM dapat ay mataas na sigil. Ang detalye mula kay kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Matapos sinilahan ng NBI na sinasamantala ng mga kriminal ang talamak na bentahan ng SIM kung saan nakaipon mga ito ng libo-libong SIM na kalaunan ay ginagamit sa iba't ibang scam, ay nais ni Senator Francis Tolentino na dapat ay may bayad na ang pag-register ng pang-apat na SIM pataas. Paliwanag ni Tolentino na kung may bayad na at mahal ang pagpaparehistro ng pang-apat na SIM at ang mga posibleng kasunod pa nito ay makakatulong ito sa pagpigil sa ginagawang panloloko ng mga scammers. Ipininto ni Senator Tol na kung mahal ang pag-register ng pang-apat na SIM pataas ay mawawala ang mga scammers. Para sa Senador, ang kanyang mungkahi makakatulong para sa ating mga kababayan na may isa o dalawang cellphones lamang. Matatandaan na sa Pilipinas, tatatlo lamang ang telecom company na hawak ang mayorya ng mga SIM. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At kaugnay pa rin sa balitang yan, TexCam complaints na natanggap ng NTC bumaba simula na ipatupad ang SIM card registration. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Creslin Catarong. Kapartner Creslin. Iniulat ng National Telecommunications Commission na bumaba na ang bilang ng mga natatanggap nilang TexCam complaints simula nang naipatupad ang SIM card registration. Sa datos na ibinahagi ni NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan, bago nagsimula ang implementasyon ng SIM registration, umaabot ng 2,000 o 1,500 kada araw ang kanilang natatanggap na reklamo. Ngayon, aniya, nag-average na lamang sa 475 kada araw ang complaints na nakukuha ng NTC. Sa mungkahi naman na dilimitahan ang pwedeng irehistrong SIM card ng bawat individual, nabanggit ni Salvahan na isa nga rin ito sa pinag-aaralan ng concerned agencies. Samantala, inilatag naman ng NTC official ang kakaharaping parusa ng sinumang mapatutunayang peke ang mga isinumiteng dokumento sa pagpaparehistro ng SIM. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, President Catarong, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, pagpapatupad ng Temporary Operator's Permit, dadaan sa matinding pagsusuri ayon sa LTO. Ang detalye mula kay kapartner Sheena Tordo. Kapartner Sheena.
Tiniyak ni Land Transportation Office Assistant Secretary Vigor Mendoza II na susuriin ang mga patakaran ng ahensya pagdating sa pagpapatupad ng Temporary Operators Permit o TOP. Ang hakbang na ito ng ahensya ay kasunod ng pahayag ni One Righty Party List Representative Bonifacio Busita sa budget hearing ng Transportation Department sa Kamara. Sa pahayag ni Representative Busita, sinabi nito na hindi raw napapatupad ng maayos ang Temporary Operators Permit ng LTO kung saan ang mga motoristang mahuhuli ay bibigyan ng TOP o electronic TOP na may visa sa loob ng 72 oras. Pagkatapos ng panahong ito, pagbabawalan ng magmaneho ng anumang sasakyan ng driver. Tugon naman ni LTO Asik Mendoza na makikipagpulong sila sa Law Enforcement and Traffic Adjudication System at Law Enforcement Service upang harapin ang pagkakatugma ng TOP at ng Joint Administrative Order number 2014-01. Nakasaad sa nasabing kautusan ang binagong schedule ng mga multa at parusa para sa mga paglabag sa mga batas, alituntunin at regulasyon na namamahala sa land transportation. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, ito si Senator na kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling balitang national gift-giving activities, sinagawa ng pamahalaan sa dating lugar ng mga NPA. Ang detalye mula kay Kapartner Almar Porsuelo. Kapartner Almar. Ang 17th Sympathy Battalion Charlie Company, PNP at PSP Rizal, maayos na naisagawa ang gift-giving activity ng lokal na pamahalaan ng Rizal, Cagayan. Layunin na nasabi at hakbang na mag-abot ng tulong sa mga mamamayan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na walang ibang makatutulong sa mga suliraning kanilang nararanasan kundi ang pamahalaan at hindi ang mga teroristang grupo tulad ng CPP-NPA. Sinasabing aktibidad, aabot sa 175 pamilya ang nabigyan ng food packs sa pinangunahan ng LGU Rizal, MDRRMO at ng kasundaluhan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Porsuelo, kapartner sa Balita at Serbisyo. Ronda Pilipinas. At sa balitang ronda, arangkada ngayong araw ang isa sa pinakamalaking aktibidad sa San Jose del Monte, Bulacan, ang pagdiriwang na ika-23 taong selebrasyon ng pagiging lunsod ng lugar. Masasaksihan na ganap ng alas 6 ngayong gabi ang Tanglawan Light Festival kung saan ipapakita ng makalawak ang grupo mula sa iba't ibang lugar at eskwelahan sa lungsod ang istorya na likod ng simbolo ng pagkakatatag ng Tanglawan Festival. Ayon kay San Jose del Monte Mayor Lon at Lone District Congressman Florida Robes, walaking bahagi ng sabing selebrasyon ang mismong mga residente dito ay sumusuporta sa bawat programa na lunsod. Bagay na naging dahil ito pa sa pagbubukas ng maraming mamumuhunan, oportunidad at trabaho hindi lang sa mga taga San Jose del Monte, kundi maging sa mga karating lunsod at bayan nito. Kaninang alas 10 ng umaga, araw ng Huwebes, or ang nakarang araw ay kumulay yung lunsod dahil sa naglalakihang hot air balloons mula sa iba't ibang ahensya ng lokal ng pamahalaan ng lunsod.